Imagine mga anak, dito tingin, piyesa, right? So puno ng music, puno ng pagkain, puno ng mata, puno ng bisita. Shake ng mga species, ng etrog, lulab, bitel, at ng willows. At the same time, babasa ng word. Papuri kay Yahweh. Ganyan ang itsura ng piyesta noon. Na-imagine niyo po ba? Si John lang, bigyan ng kain naman. Amen. Doblehin ang serving ng pansit. Si John lang ang hotdog. Si John lang ang bigyan ng cake. Si John lang ang bigyan ng kanin. Si John lang ang bigyan ng munggo. Si John lang ang munggo. Na-imagine niyo po ba? Ganun ang kasiyahan nila noon. Hindi puro sayang walang kwenta. Hindi puro sayang inuman na nadulot ng kaguluhan. May kasamang pagbabasa ng Bible, may kasamang pag-invite ng mga bisita, may kasamang pag-i-invite. Sabi nga nila, ang ibitahan mo ay yung mga taong hindi kayang suklian ang kabutihan mo. Ang ibitahan mo, yung mga taong mahihirap, yung mga taong tinatakwil ng lipunan, yun ang ibitahan mo. Nasa ganang malugod si Lord. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin din nun, spiritually, sa church natin, ang ibitahan natin, hindi lang para kumain ng mapagkain na kahanda sa likodan, kundi kumain ng salita ng Lord. Amen. Yung mga taong winawaksi natin kalimitan. Yung mga taong kinamumuyan natin, yung mga taong kagalit natin, sila mismo din ang imbitahan natin sa church. Na sila ay makasama rin sa festivals na ito. Amen po ba? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Parang wala akong kausap dito eh. Woo! So ano yung pinag-usapan natin? The four species of the four symbols and the word. Piling nyo, kaya nyo na sa ulo ng Psalms 117? Purihin si Yahweh. Purihin. Okay, TJIF, pasuluhin nyo yan ha. Psalms 117. At ang pangatlo, makinig, ito na ang pinakamahalaga. Ang pangatlo ay yung the tents or suka. Sabi mo ulit, suka. Ito ay ang singular o ang plural ng Sukkot. Okay? They eat or stay for 7 days in the booth or tents and they invite friends and families. Tandaan nyo yung the parable of the wedding feast. Sino kalala ng parable of the wedding feast? 1, 2. Ano alam sa parable of the wedding feast? Hindi yun. The parable of the great, the parable of the great banquet pala. Sorry. May isang master, napakayaman niya. Siya nagpahanda. Napakaraming pinatay na mga hayop. Napakaraming handa. Di ba? Piyesta eh. Bakit naman piyesta nakakulang ang pagkain? Di ba? Nakakahiya. Kaya pag piyesta, umaapaw pagkain, right? Nakaranas na ba kayo ng ganang piyesta dry? Pero nakaranas na ba kayo piyesta sobra ng umapaw ang pagkain? Yeah. Hindi pa. Hindi pa? Oh, pumunta kayo. Mag-save kayo ng 1,000 pesos. 700 punta kayo sa Vikings doon sa Cubao. 300 pamasaya, 150 pabalik. Pamunta, 150 pabalik. Anyway, sabi ng master, tawagin mo na yung inimbita ko. Handa na ang piging, great banquet. Pero ano sabi ng mga inimbitahan? Ay, madaming excuses. Ang daming excuses. Ay, sorry po. Pakisabi na po kay master po ninyo, ay bagong kasal ako eh. Ay, sorry po. Alagaan ko pa yung aking kalabaw o aking baka. Isusuga ko pa. Ay, sorry po. Ang daming excuses o alibay. Sabihin mo nga, alibay. Sabihin sa atin, huwag ka mang-alibay, kapatid. Alibay, kapatid. Kapag Sunday is the Lord's Day, is God's appointed time. Right? Pero ang daming bakanting upuan. Ayayay. Ang daming alibay. Ay, nako. Ano ang first commandment? Unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Ay. Kaya tayo nag-adjust ng umaga para marami makapunta.
Nasaan ang mga bakanteng upuan na dapat umupo diyan? Amen. Ano pa sabi? O sige, kung ayaw pumunta ng mga inibitahan ko, yayain mo yung mga terorista dyan sa city. Niyaya. Ang dami pa rin bakante. Sabi ng master, yayain mo yung mga lumpo, yung mga pulubi, mga homeless. Yayain mo. Nagpunta. Marami pa rin pwesto, marami pa rin bakante sa lugar ko, sabi ng master. Yayain mo na lahat ng tao, yung mga kriminal, lahat ng mga yayain mo na. Nasa ganon, mapuno ang banquet ko. Alam niyo po kung ano yung banquet na yun? Yun po yung Feast of the Tabernacle pagdating ng panahon doon sa new heaven and new earth. Hallelujah. Amen. Kayo ang mga waiters and waitresses ng Panginoon Diyos. Wow. Kayo We will serve the Lord. free gift of eternal life, free gift, free food. Come here. Kayo yun. Tayo yun. Bawat isa sa atin ganun. Yun ang purpose doon. Wow. Ang Feast of Tabernacle, ang Feast of Tents, ay nagpapaalala sa atin na tayo din ay namumuhay sa temporary life. Itong buhay na sa mundong ito is temporary lang. This is just temporary. Katulad noong panahon ng mga Israelita sa wilderness for 40 years. Pero sa atin, blank years. Ikaw at ako, hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Sa wilderness ng buhay natin ito. Nakuha niyo po ba? Tumayo ko nga, pumalakpak ko, nakukuha mo. Ibig ko sabihin. So sa pistahan, hindi na ka punta, basta kumain. Kailangan magtrabaho ka din. Free gift of eternal life, please come in. Free gift of forgiveness, please come in. Free redemption, please come in. Free justification, please come in. Yeah, free food. Free food, please come in. Hindi punta ka na sa banquet na wala kang contribution. Hindi wala kang dalang offering para kay Lord o kay Yahweh. So, sa atin mga Kristiyano, born again Christians, kailangan meron tayong offering kay Yahweh at meron tayong service kay Yahweh. Amen po ba? Yes. Yan po ang ibig sabihin talaga ng Feast of Tents. In that way, na-accomplish natin ang purpose ito. What is the purpose? The main purpose? Parangalan si Yahweh. Amen po ba? Amen. Meron mo ba kayo naiintindihan? Opo. Sabi sa Philippians chapter 3 verses 20 to 21, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, this body, to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. No, si Kristo ay naparito pinanganak, meron siyang itong body nito, lowly body, but He is 100% God, 100% man. Pero siya ay namatay, nabuhay na mag-uli. Hello, nandiyan ba kayo? Siya ay namatay, inilibing, bumangon muli, at nabuhay na mag-uli. Glorious body ang meron siya. Amen po ba? So, mo glorious body. Glorious Ganon din ang mangyayari sa atin. So, that's why, sabi dito, we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who, siya mismo, ang magta-transform ng ating lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. At ang sabi dito, our citizenship is in heaven. Ang ating permanent residence, ang ating permanent na tirahan ay hindi itong earth. Ang ating permanent residence ay ang new heaven and new earth. Kalimitan sinasabi natin, punto sa langit. Pero hindi natin alam, yung heaven na yan, makukolapse din yan. That's why there will be new heaven and new earth. At yung magtatagpo, ang bagong heaven at ang bagong earth magtatagpo. At yun ang ating magiging permanent residence. May malakpak na isang pigil pa. So that's why we should celebrate. Kung alam mo ligtas ka, we should celebrate. Meron music, may dancing, may pagkain, may pagbabasa ng word, at may bisita. Meron ba first timer ngayon? Wala tayong bisita. See?
Imagine, kaya dapat ang aim natin, every Sunday, meron tayong bisita. Every Sunday, makinig, every Sunday is God's appointed time. May bisita, si Jethro. Jethro, Welcome back. ikaw ang pinagpala, anak. Ikaw ang pinagpala ni Lord. Yay! 1 Corinthians 6:19-20. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Kaya habang tayo narito pa sa mundong ito, temporal, na ating tahanan, habang tayo pa namumuhay din sa lowly body na ito, God said we should honor God with our body. Glorify God in your body. Amen po ba? Why? Binilan ni Kristo ang ating buhay na ito ng kanyang banal na dugo. Precious. Ang ibig sabihin, mga anak, ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay ng bawat isa, kaaway mo man o hindi, napakahalaga para kay Kristo. Why? Because ang halaga niyan ay dugo ni Kristo Jesus. Yes. Amen po ba? Yes, thank you, Lord. Walang katumbas ang dugo ng Kristo Jesus nating Diyos na sinasamba. Sa Tagalog, verse 20, subalit sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay natin may pananabik. Ayan o, sabi mo, pananabik. Sino ba excited dito na ma-meet na ang kanyang Savior? Sino ba dito excited na makita muli o makita si Jesus Christ, second coming ni Jesus Christ? Sino dito excited na ma-rapture? Sino dito excited ng takot sa rapture? Mga anak, dapat tayo ma-rapture. Ay, oo, mas gusto ko Dapat yun. paniwalaan nyo, ikay ma-rapture. Bigla ka na mawawala, maglalaho ka. Pagdating na pa, we don't know when that will happen. Imagine, kaya nagugulat, makinig, mga anak. Kaya sobrang historic yung nangyari kahagabi, kahapon. Umaga sa last day ng Sukkot. Last day, ginera sila 5,000 missiles. Boom, boom. Ano yung sabihin nun? Remember, Matthew 24, you will hear rumors of war. And war itself. War yun nangyayari. Earthquakes. Lahat ng yan nangyayari na. Pero kapag ang salita ni Lord ay na-preach na sa buong mundo, that's the beginning of the end. Again, kapag na-preach na ang gospel sa buong mundo, that's the beginning of the end. End times. Babalik na muli si Kristo. Pero bago mangyari yon, pagbalik niya kasi, susunduin niya ang mga born-again Christians. Through rapture. Pagkatapos nun, tribulation for 7 years. Paghihirap for 7 years. Sino nito gusto maghirap? Pwede na maunang kumain. Gutom ka bata ito. Bata nga, di naiintindihan na sila. Gutom na. Sino ito gusto ma-rapture? Tumayo ka nga at malakpak at iyog-yog mo iyog-yog mo ang lupa, sabihin mo, purihan mo ang Panginoon, hindi Yahweh. Purihan mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon mong Diyos sa sinasamba dahil ikaw ay binili na ng kanyang banal na dugo. Purihin mo ang Panginoong Hesus Kristo. Come on, church, with your own lips, with your own mouth. Use your heart, use your lips, use your spine, use your eyes to glorify the Lord. Come on, church! Woo! Hallelujah! Sikira masakara masanda karahanda. Hara masakara mashini karahande. We glorify you, Lord. We worship you, Lord, in this place. Hallelujah! Honor the praise. Honor the worship of your children, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Sige po muna po. No struggle, O Lord. Pero alam niyo ba, ang pinakamahalagang tabernacle na nangyari sa buong mundo? Patapos na po tayo. Jesus tabernacled with humanity. Ano ba yung sabihin tabernacle? Home. Habitation. Tahanan. But Jesus dwelt among us. Jesus tabernacled with humanity. Yun ang pinakamahalagang tabernakulong nangyari sa buong mundo. John 1:14 sinasabi, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father,
full of grace and truth. Nung si Kristo ay pumarito, yun ang pinakamahalagang tabernacle. Why? Ang isang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay nakisalamuha sa sangkatauhan. Amen. With a purpose, and that is to pay the price of my sins and your sins. My sins and your sins. Amen po ba? Amen. And then Hebrews 9:11-12, sinasabi dito, but when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, ito yung binasa ni Pastora kanina, but when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, sabi mo nga, more perfect tent, More perfect. not made with hands, that is not of this creation, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and cows, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Tandaan niyo po, noong panahon, I'm not sure, sweetheart, ano, ang Yom Kippur, Day of Atonement, I'm not sure, ngayon kasi hindi na sila nag-offer na sacrifice. Pero nung panahon, siguro before Christ, tandaan niyo, sinasama ni Pastor dati, when they offer a lamb, a spotless lamb. Right? Kambing ang, ano, Meron pa sa Yom Kippur, Scapegoat. may scapegoat pa, right? Ino-offer nila. Pakinig. Yun ay ino-offer nila at yun ay kapatawaran ng kasalanan ng buong pamilya. Kakatayin ang spotless lamb sa labas ng templo at yung dugo ay ipapasok sa Holy of Holies. Yung karne ay iihawin sa labas. Kaya bang usok. At yung dugo ay iwiwisik sa Holy of Holies sa altar ng Panginoon Diyos. Naintindihan niyo po ba natin? Taas ang kamay, nakikinig. Kasi kung saan nakatingin ang mata. Ang willow o ang myrtle pala ay kung saan nakatingin. Dapat nakatingin lang sa kung saan nagsasalita. Okay. Pero nung si Kristo ay namatay, inilibing at bumangon muli, dala niya ang glorious body niya. Yun yung greater and more perfect tent na sinasabi. Siya ay pumasok doon. Nung siya ay umakyat muli sa langit, ascension, after 40 days, siya ay naluklok sa kanan ng Diyos Ama. Right? Right. yes. Yun yung equivalent noong pagwiwisik ng dugo ng spotless lamb sa altar. At pagka kinonsum yun ng smoke o ng fire, sabihin pinatawad. Pero yung pag-upo mismo ni Kristo sa kanya trono, ginawa niyang footstool ang earth. At yun mismo ang katagumpayan o completion ng kanyang mission. Amen. Amen po ba? Amen. That's why we have eternal redemption habang buhay o walang hanggang katubusan ng ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews chapter 9. Amen po ba? So dapat natin ipagsayon, mga anak. Yes. Nandiyan pa ba kayo? Again, to summarize, Sukkot is a time to rejoice in the abiding presence of the Holy Spirit in our earthen vessel. Itong vessel na to. Habang nandito tayo sa lupang ito, we have to rejoice. Why? Because the Holy Spirit is in us. Amen, sabi mo, in us. In us. Sabi mo, indwelling Indwelling of the Holy Spirit. of the Holy Spirit. It's also time to uplift our spirituality and faith. Ito ay time para i-uplift natin ang ating pagka-spiritual na human being and ating faith. It also a reminder for us, pangalawa, that we are pilgrims. Ay mga, ano ang pilgrims? Mga turista. Maglalakbay sa mundong ito. That we are still in our wilderness. With confident hope to reach our promised land. Anong promised land natin? Yung ating eternal dwelling with Christ in the new heaven and the new earth as He promised. Amen po ba? Amen. And it's also time for us to unite. Symbolismo ng four species. To unite at tayo ay we are being sanctified. Sanctification, putting faith into action to cross over our wilderness to the promised land. Habang tayo na sa mundong ito, mga anak, we are being sanctified. Remember, hindi lahat ng mga Israelita nakapasok sa promised land. Tandaan nyo? Hindi lahat.
Ang nakapasok sa promised land ay yung next generation. Yung walang mentality ng Egypt mentality. Ay, mabuti pang umuwi kami sa Egypt. Doon, mabubuhay kami kaysa mamatay. Nakipaglaban para makamit ang promised land. In the same manner, habang tayo sa bundong ito, makinig, we are spiritual Jews, right? Yes. Ang ating Egypt, ang ating old life, ay yung ating old self, yung ating dating pamumuhay. Yes. Amen po ba? Yes. At noong nasa Egypt, Passover through the blood of the Lamb. Remember? Makinig. Yung Passover, yun ang huling plague. Sabi mo, huling plague. Huling salot. Yun ang huling salot na nagbigay ng butas para palayain ng Pharaoh ang mga Israelita. Aha? Are you with me? Yes. Are you with me? Yes. Yun ang huling salot, dugo ng spotless lamb. Yes. Kaya sila nakalaya, nagkaroon sila ng freedom from slavery. Yes. Ganun din in our case, as spiritual Jews, we have been freed from the bondage of sin, yung penalty ng sin, because of the blood also. But this time is not the spotless lamb, the blood of our Lord Jesus Christ. And nakita niyo ba yung parallelism? Isa lang nakakita. Nakikita niyo yung parallelism? Yes. Huling plague, huling salot, dugo ng spotless lamb, kaya sila nakalaya mula sa slavery sa Egypt. Dugo din ni Kristo ang nagpalaya sa atin mula sa ating slavery sa sin, slavery sa penalty ng sin, which is eternal death. Amen po ba? At habang tayo nabubuhay dito bilang Kristiyano, bilang born-again Christians, kung ang mga Israelita ay nagstay for 40 years sa wilderness, at sila ay nag-enjoy sa presence ni Lord, sa tabernacle, yung tent, ganito namumuhay sila doon sa tent, at meron special time para kay Lord. Tayo rin ay blank years. It could be 80 years, 100 years ang pamumuhay natin sa ating wilderness na ito. Itong earth na ito ay ang ating wilderness. Are you getting me? Amen. Nakuha nyo ba? Amen. At tayo rin ay pinalaya ng Panginoon Diyos. Freedom from the power of sin and death. So una, freedom from, tandaan niyo yun? Freedom from the penalty of sin. At tayo naging born again na, we are being freed. Freedom from the power of sin and death. Meron pa yung temptation? Right? Yes. Pero kaya mo na labanan ang temptation ngayon dahil lalo na kung ikay puspos ng Holy Spirit. Lalo kung ikay babad sa presensya ni Lord. Lalo kung ikay nagtatabernacle sa presensya ni Lord. Are you getting me? Amen. O blanco ang mga utak? Nasaan ang mga utak? Are you with me? Amen. And then ang promised land nila ay Canaan o Israel. Yun ang promised land nila. Anong ibig sabihin nun? Possession of the promised land. But in our case, our promised land is the eternal dwelling sa new heaven and new earth, and that we will receive the freedom from the presence of sin and death. At yun ay possession of eternal life with God. Doko ba natin? Amen. Old life, freedom from the death penalty, sanctified life. Ngayon, habang tayo buhay ng born again, freedom from the power of sin and death. At pag nandun tayo sa kabilang buhay, we are free from the presence of sin and death. Yes. Amen. Yan ang mga spiritual blessings natin. Penalty, power, Si Pastora lang pa-process. I hope nakuha niyo yung tatlong yon. present. Freedom from the penalty of sin, freedom from the power of sin and death, freedom from the presence of sin and death. Tayo po tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Can we prepare for a song offering for the Lord? Anak, pakiayos na ito, yung ating kinanta kaninang home. Before we end the service, I just want to highlight once again. Ewan ko kung nakita niyo to, no? Ito nasa baba. Yes, yes. Okay? I want to highlight again. Soft lang, anak. Soft. Yung last 3 feasts, o yung Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost, na fulfilled ni Jesus Christ during His time. At ngayon, we are now in the church time. Pero yung last 3, yung fall holidays, trumpets, Day of Atonement,
o Yom Kippur at yung Feast of Tabernacles, if you fulfill ni Jesus Christ yan, pagbalik niyang muli. Pero it's a prophetic. Makinig, prophetic ito. Prophetic. Meaning, it will happen in the future. Yung trumpets, Feast of the Trumpets, it will be the time when the 7 trumpets will be blown. 7 trumpets, 7 bowl. Yun yung tribulation. 7 years of tribulation. Pero bago mangyari yon, wala na tayo dito doon. Yes. Na-rapture na tayo noon. Say amen. Amen. If you want to be raptured, say amen. Amen. Pero yung mga di nakakilala kay Kristo, magsasuffer for 7 years. Tribulation. After ng trumpets na yon, Yom Kippur, Day of Atonement. Ibig sabihin, Day of Final Judgment. Huhusga na ng Panginoon Diyos. The living and the dead during that time. Pero tayo mapalad. Kung ikaw ay tunay na born again Christian, tunay ka na nagsisi sa ating mga kasalanan, tunay ka na nagbabago araw-araw, tunay ka nagpupuri sa Panginoon, tunay ang pag-ibig mo sa Panginoon, tunay ang pag-ibig mo sa kapwa, at tunay mo tinanggap buong buo with your faith kay Kristo Jesus na siya lamang ang tayong daan, buhay at katotohanan, patungo sa Ama, patungo sa buhay na walang hanggan, you will be saved. You will be raptured. And then tabernacle, wedding feast of the Lamb. Pagdating na panahon, na-judge na ang buong mundo, yung wedding banquet na sinasabi ni Pastor kanina, yun ang mangyayari. Yun ang wedding feast of the Lamb. Na kung saan may rejoicing, lahat na nasa kalangitan, lahat ng merong Kristo sa kanyang buhay, ay naroon sa kalangitan, new heaven and new earth, nagsa-celebrate ng eternal presence ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. So God is telling us right now, whenever we meet God, we should offer something to Him. Every time na meet natin ang Panginoon Diyos, araw-araw, Lord, gamitin mo ang buhay ko para makipagpapala ang buhay ko sa aking kapwa. Lord, gamitin mo ang buhay ko. Sino kaya, Panginoon, ang nais mong i-bless ko ngayon sa araw na ito? Lord, sa araw na ito, sino ang gusto mo i-bless ko sa magitan ng iyong salita? Gamitin mo, Panginoon, upang magkaroon na kalinawan o awakening ang kapwa ko, kaibigan ko, kapamilya ko, kasama ko sa bahay. Lord, gamitin mo ako. That's an offering to the Lord. Pangalawa, habang tayo nabubuhay pa sa wilderness na ito, ating buhay sa earth na to, we should glorify the Lord with our temporal tabernacles or bodies. Ating katawan na ito. We should use our body to glorify the Lord. Not to make this body to be seen again. At hindi gamitin ang katawan upang magkasala ang iba. Amen po ba? Amen. Pangatlo, to praise and worship God for who He is and what He has done. At pang-apat, invite natin. Mag-invite tayo ng mga etrog. Mag-invite tayo ng mga lulav sa ating buhay. Mag-invite tayo ng mga myrtle sa ating buhay. Mag-invite tayo ng mga willow sa ating buhay. Yung mga mayayabang, maraming alam sa mundo, pero walang Kristo sa buhay nila, invitean sila. Yung mga walang-wala tao, walang-wala, mangmang, at mga samang tao, invite na sila. Sila rin ay dapat nasa wedding feast. Sila rin dapat ay nasa tabernacle. Pakuha mo natin? Amen. So let us bow our heads. Ano man sinasabi ng Panginoon sa inyo, talk to God in response to His Word. Kung tayo man ay nagkulang, kung tayo man ay naging na Kristiyano, lo and behold, remember, ayaw ni Lord ng tamad na Kristiyano. Ayaw ni Lord ng tamad sa kanyang kingdom. Ayaw ni Lord ng tamad na servant sa kanyang business. At pinagpapala ni Lord, on the other hand, ang mga anak niya sumusunod sa kanya, ang mga anak niya nagsisilbi sa kanya, ang mga anak niyang tunay na umiibig sa kanya. Hallelujah. Lord God, Heavenly Father, raise our hands. Let's raise our hands. Panginoon, ito ang iyong mga anak ko, Lord.
umiibig sa iyo, nagpupuri sa iyo, napapakumbaba sa iyo, tinataas ang kanilang mga kamay, Panginoon. Itataas ko, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga concerns, ang kanilang buhay, Panginoon, sa iyo. Gamitin mo bawat isa sa amin, Panginoon, upang sa ganoon, mas marami pang tao, mas marami pang kaluluwa, Panginoon, ang manahan sa iyong tabernakulo. Marami pang sisidlan, Panginoon, ang pamamahayan ng Holy Spirit. Nasa ganoon, Panginoon, mas marami pang, Panginoon, ang ma-invite sa grand wedding banquet mo, O Lord, doon sa kalangitan. Sa new heaven and new earth. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Kaya, Panginoon, whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Nawa, Panginoon, yung salitang ito, the most famous verse in the world, ay mamuhay at magbunga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung kami naman, Panginoon, ay etrog, kung kami naman, Panginoon, ay lulav, kung kami naman, Panginoon, ay myrtle, kung kami naman, Panginoon, ay willow, Panginoon. Ano mang klase kami, Panginoon, we know that you are shaking us, Panginoon. You are shaking each and every one of us, Panginoon. Gumising, Panginoon, at mag-celebrate, Panginoon. Mag-enjoy sa iyong presensya dahil lagi kami nakatingin sa past or nakatingin sa future. Kami depressed of the past and anxious of the future, but we forgot to enjoy the now, the present, and your presence, Panginoon. Lord, patawad po, Panginoon, sa mga pagkakataong in-ignore namin ang iyong presensya. Patawad, Panginoon, kung in-ignore namin ang pleading ng Holy Spirit. Patawad, Panginoon, kung in-ignore namin or deliberately, Panginoon, winawaksin namin ang leading ng Holy Spirit, O Lord. Alam namin, Panginoon, dahil kinananan sa aming buhay, sa aming puso, alam namin, Panginoon, ginaguide mo kami all throughout. Lord, we pray, O Lord, na maging sensitive about sa amin, Panginoon, sa leading mo, Panginoon. Sa leading ng Holy Spirit sa aming buhay. Every moment of our life, Panginoon. Lahat na aming sabihin at gagawin, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay galing sa iyo. Ay according sa will mo. According sa iyong kalooban, O Lord. Nasa ganoon, Panginoon, mag-glorify ka namin. Nasa ganoon, Panginoon, habang kami nandito sa aming wilderness, Panginoon, we can glorify your name. Mapapurihan ka namin, O Yahweh, namin Diyos sa sinasamba. Lord, sa aming pagkanta, muli, nawa makit, Panginoon, maging mabango sa iyo ito, Panginoon, sa iyo. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba. Bawat salita, bawat himig, bawat letra, bawat tono, bawat nota, Panginoon. Iniaalay namin ito sa iyo, O Lord. Because we love you with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Hallelujah. Lord God, Heavenly Father, accept this offering of praise, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Let's worship the Lord our God with all our heart. Come on, church. Enjoy the presence of the Lord. My eyes open now. Your love advances, break my defenses down. Yes, Lord. We worship you, Lord. We glorify you, Panginoon. Go, Jesus, I'm letting go. Your grace is greater than every failure. Now I'm coming home. I know I am Yes, Lord. Salamat po home. sa iyong presensya, Safe Panginoon. within my Savior's arms, right back where I belong. Fall, Father. Father, you broke my fall. Your mercy found me, wrap arms around me. Now I'm coming, now I'm running.
presence. In Your your presence is my Oh, home. your presence, Lord. Presence is my home. Yes, Lord, your presence, Lord. Lord, your Presence is my home. Yes, Lord. Come on, church. Worship the Lord our God with your mouth, with your own words. Hallelujah. Sikirabasakarabasyasa. Arabasakarabashimilabashande. Arabasakarabasyakarahondo. Oh, hallelujah, Lord. Sikirabashimilabashata. Arabasakarabasyakarabahondo. Lord, we offer you our praise. We offer you our Lord, your loudest praise and most memorable praise to you, Panginoon. Because of who you are, Panginoon. Ikaw ang Panginoon Diyos namin na likha. Ikaw ang Panginoon Diyos na umibig sa amin noon pa man. Ikaw ang Panginoon Diyos na lumikha sa amin ng gising na aming buhay, Panginoon. Ikaw ang talaga ng lahat ng aming mga pangailangan, O Lord. Kaya, O Lord, maraming salamat na ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Wala nang iba. Lord, salamat, Panginoon, sa napakalaking pagpapala na aming tinanggap, O Lord. Ang buhay na walang hanggan. Ang imposible, Panginoon. Kaya sabi mo, O Lord, mas imposible pa. Mas imposible pa, Panginoon, na ang isang masulanan tulad namin, Panginoon, ay makapasok sa iyong kaharian kaysa sa isang kamelyo na makapasok sa isang butas ng pardible o karayom. Lord, maraming salamat, Panginoon. With you, everything is possible. Amen. Thank you, Lord. With you, everything is possible, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay may confident hope. Kami yung maasa, kami na nampalataya, O Lord, na pagdating ng panahon, O Lord, kami ay nakakapiling ka namin, Panginoon, dyan sa new heaven and new earth. Makakapiling namin, Panginoon, yung presensya. Walang sakit, walang pain, walang kagutuman, walang pinaghinagpis, walang paghihiganti, walang puot, kung hindi lahat ay pag-ibig. Kundi lahat ay papuri. Kundi lahat ay pagsamba at papuri sa iyo. Yes, yes. Kami, Panginoon, ay excited. Sabi nga sa kanta, Panginoon, kami, we are running home to you. Kami excited, Panginoon, sa day na yon, sa moment na yon, Panginoon, na ma-meet ka namin face to face. Kami ay sasamba sa iyo, Panginoon. I-offer namin sa iyo, Panginoon, ang aming crowns na naatim namin, Panginoon, sa pagsisilbi sa iyo. Pag-ibig, Panginoon, sa mga kapwa namin, hindi kaibig-ibig, Panginoon, dahil ikaw ay ganun. Kami, Panginoon, din ay hindi rin kaibig-ibig dahil kami makasalanan. Ngunit kami, Panginoon, ay inibig mo. Kaya ganyan naman ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Na kahit kami makasalanan pa, Panginoon, si Kristo, na aming Panginoon Diyos at tagapagligtas, ay namatay para sa amin. Kaya Lord, sa lamang papulit pagsamba. Ang lahat ay posibleng ito, Panginoon, ay naging posible dahil sa kanyang banal na dugo na sinakripisyo niya doon sa krus na Kalbaryo. Nawa, Panginoon, ang mabuting balitang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay mag-umapaw sa aming mga puso, Panginoon. Na sa ganun, Panginoon, na wala kami ibang choice kung hindi sabihin ang iyong mabuting balita. Sabihin at iparamdam ang pag-ibig nito sa aming kapwa. Hindi man sila karapat-dapat, Panginoon, but with your guidance, with the guidance of the Holy Spirit, and with the leading of the Holy Spirit, and with the power of the Holy Spirit that is in us, we can do it, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyong presensya. Nawa, Panginoon, ang kwento ng mga Israelita mula sa Egypt, sa slavery, Panginoon, hanggang sa buhay na sa wilderness, hanggang sa pagdating nila sa promised land, ay refleksyon ng aming buhay. Na kami, Panginoon, ay nananahan sa aming slavery. We have been slaves by sin and the death penalty of our sins, Panginoon. But with the blood of Christ, because of the Passover sacrifice of our Lord Jesus Christ, we know and have faith in you, O Lord. Na ang pangako mo, O Lord, na ang death will just pass over sa aming buhay. We will die surely. This flesh will die. But our soul will be in your presence forever. Salamat, O Lord. Alam din namin, Panginoon, na habang kami namuhay sa mundong ito, Panginoon, we are still in our wilderness. That's why we are still in our temporal booth. Ang aming flesh na ito, Panginoon. But we know that you are sanctifying us, Panginoon. Nilinis mo kami, Panginoon. Kung paano mo nilinis, Panginoon, ang mga Israelita na during that time, hindi nakapasok, Panginoon, ang mayroong slave mentality.
Egypt mentality, Panginoon. That's why, oh Lord, we pray that we shall cross over the promised land. It's not because of our own doing, it's not because of our goodness, Panginoon, not because of our righteousness, not because of our service to you, not because of our giving, but because of your giving. Your giving of your life here on earth, Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, with confident hope, we shall sing songs to you and praise you for eternity, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito. Nawa, ang mga anak mong ito, Panginoon, nakikinig na tinamaan ng iyong salita, Panginoon, ay gamitin mo powerfully in your kingdom. That they who should be good waiters and waitresses sa iyong banquet to usher hungry souls sa iyong kingdom. Lord, salamat, papulit pa salamat. Pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Are you blessed? Sabihin mo nga sa tatlong tao, sabihin mo, napakahalaga ng presensya ni Lord. Napakahalaga ng presensya ni Lord. It's very important. Oh, thank you, Lord. Na-bless po ba ang lahat? Amen! Ayun, bago po tayo dumako sa ating important announcement, alam po ba natin na pinagdiriwang po natin ngayon ang Pastors Appreciation Day? Amen! At dahil dyan, tinatawagan ko po ang ating mga workers para i-honor ang ating mga pastor. Wow! Palakpak naman po tayo dyan. Hallelujah. Wow naman! Hallelujah! Maripet. Wala ko kunin yung isang yun. Wow! Salamat sa pag-alala, na. Alam niyo yung verse of the day? Yung verse of the day? Ha? First Thessalonians. Iyan ko sana, how you are going to honor your pastor, hindi ko ginawa. Kaya kung Holy Spirit mag-lead sa inyo. And true enough, the Holy Spirit Thank led you you. so Salamat much mga anak. po. Hallelujah! Thank you so much. Sino? Mag-declare. Nagde-declare lang po si Angel. Okay na. Wow! Pag-pray mo kami anak, i-declare namin yan. Oo. Wow naman! Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah, we worship you, we glorify your name, Panginoon. Tunay nga pong napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat, Panginoon, binigyan niyo po kami ng mga pastors po, Panginoon, na sobrang mapagmahal po sa amin, Panginoon, na kahit ano pong pagpasawayan po ng kanilang mga anak po, Panginoon, ay lagi po nila kami iniintindi, Panginoon, sapagkat kami po ay kanilang ginagabayan, Panginoon, patungo sa iyo, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang buhay ng aming mga pastor, Panginoon, at kayo na po ang magbigay po sa kanila ng siksik at liglig na umaapaw na pagpapala, Panginoon, dahil, Panginoon, sila po ay inyong mga faithful servant, Panginoon, at faithful followers, O Lord God. Kayo na po ang bahala po sa buong pamilya ng Season Family. Kayo na po ang laging mag-ingat po sa kanila at bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge po, Panginoon, para mas ma-share pa po nila, Panginoon, yung mga alam po nila, Panginoon, sa kanilang mga anak. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Wow! Anak. Wow! Okay, dami ito Thank you. I receive this and I bless this, Lord. Patuloy niyo po, Panginoon, na Wow. punuin ng pag-ibig ang inyong mga Amen. flock, oh Lord Yes, God. We cannot give what we didn't receive from you. So Lord, pinapasa po namin ang pag-ibig nito sa kanila. Patuloy niyo po silang mahalin, pagpalain at palagaan, oh Lord God. Lord, ito po mga flock na ito, Panginoon, ay sa inyo. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa mga sakripisyo Yes. nila. We don't know how they're, spending their time, saving their money, just to honor us, oh Lord God. Alam niyo po, may mga kanya-kanya silang mga pangangailangan, kanya-kanya mga pangarap sa buhay, may kanya-kanyang concern sa pamilya, and yet, here they are serving you and honoring us. Kaya Lord, you said, oh Lord God, that I will bless those who bless us. God will bless those who bless us. So receive Genesis 12:3, oh Lord God. Be upon your mga anak as you honor your pastors. We bless you in Jesus' name. Amen. Wow, picture naman tayo. Thank
Pinapayak mo kami. Asa na aling camera? Uy, cameraman, anak! Maraming salamat mga anak. Thank you so much. Group hug. I love you mga anak. Salamat sa inyo. Salamat. Thank you. Thank you. Hindi wala kung gaano kalaga yung iyak mo yun. Let's take a picture po. 3, 2, 1. Nagkit tayo isa lang ha. Waki. Yan na. Ano na po? Thank you mga anak. Maraming pong salamat. Wow, thank you po. At para naman po sa ating important announcement, ongoing po ang ating TGIF, New Life in Christ Discipleship Training. At yung mga line up po natin ng youth devotion, ang magde-devotion na po ay si Mary Chris po. Abangan po natin sa October 10. Sama-sama po tayong panoorin ang kanyang devotion. At para naman po sa food committees, September 24 po. Nung September 24 po, si Pastora May Miko at si Miko. Tapos October 1 at Chenza and Lopez. October 8 po, Daniels and Triples. Tapos sa October 15 po, Season Family. Sa October 22, Dison and Maligalig Families. And October 29, Youth. At sino pong gustong sumama sa trip to Sorsogon? Ang total collection po estimated po ay 5K to 10K. Anak, ano pala yan? Close na po pala to. May nanalo na. At Happy Teacher's Day. Atin pong palakpakan si Ma'am Kai at si Sir JM. Sir JM. Teacher's Day. Kaya tawagan ko po si Ma'am Kai at si Sir JM. Happy Teacher's Day to you. Thank you po. Mayroon po ba kayong message? Pray for each other. Declare for each other. I declare po to Ma'am Kai na patuloy pong mag-serve kay Lord. Nawa po'y gamitin po yung pagiging teacher po natin sa mga kabataan na kinikater po natin na patuloy na lumapit sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. At gamitin po yung knowledge and wisdom po natin para papurihan po ang Panginoon in every day of our life. In Jesus' name, Amen. So first of all, I would like to thank everyone sa Hawk family. And yun po, I'm declaring na kay Sir JM na of course more blessings sa family mo. At yan po, maraming salamat kasi isa po kayo sa servant ni Lord na tumutulong at gumagabay sa lahat ng mga kabataan sa ating dito sa Hawk and sa school mo na so yun, sana mas lalo kanyang bigyan ng wisdom para maipamahagi ang word ni Lord. Maraming salamat po. Hallelujah. Thank you po. Ayun po. Happy Teacher's Day po ulit para sa ating mga teachers. Wow, grabe. At happy birthday po pala kay Daniel po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang mati.
Blow the lighter. Hindi namin dinala. Hallelujah. Okay, Marife. Marife, declare! Declare. Anak, take a picture, take a picture. Okay, lay our hands kay Daniel. Birthday boy. Birthday boy! Yes, Lord, hallelujah. We praise you, O Lord God. Lord God, use Daniel Javier, Panginoon, sa inyong glory, O Lord God, dito sa lupa, Panginoon. Use his body, Panginoon, at gawin yung temple, O Lord God. Pangunahan niyo po siya sa lahat ng kanyang desisyon at mga gagawin sa buhay, O Lord God. Kayo po ang manguna sa buhay ni Daniel, Panginoon. At patuloy niyo po siyang palakasin, O Lord God, spiritually, Panginoon, upang labanan, Panginoon, ang mga temptation sa kamunduhang ito, Panginoon, at ang mga masasamang or mga bagay na umuuga sa aming mga bunga bilang inyong mga servant, Panginoon. Kayo na po ang bahala na mag-protect, O Lord God, kay Daniel Javier. Habang kami po ay nagigito upang mag-serve sa inyo at ang purpose, alam po namin na ang purpose ng aming mga buhay ay ang unahin kayo at pagangalan, O Lord God. Yes, Lord. Kayo po ang magbigay sa amin ng patuloy na lakas sa agaw-agaw, O Lord God, at gisingin niyo po kami at tawagin ang aming mga pangalan. Yes. Ipakita niyo po, Panginoon, kay Daniel kung ano po ang inyong calling sa kanya, O Lord God. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Grabe! Yes. Gusto ko lang po mag-thank you po sa Hawk family po. Kasi po, ngayon pong Sunday na to ay nagplano po kasi ako na wag na lang pong umattend ng Sunday service. Kasi po, ayoko po talaga mag-celebrate ng birthday. At ako po ay naiinis lang. Pero ang nangyari po ay nainis po ako dahil sa tawa. Dahil sobrang tuwa po at sobrang kasi po nainis po ako kasi ang feeling ko po hindi po ako deserving po sa mga gantong ano. And yet inibigay pa rin po ni Lord yung mga ano ko. Ganyan ka mahal ni Lord, anak. Apo. Thank you Lord po. Kaya na po tayo. Tapos na ba yun? Tapos na. Meron pang dates to remember. Wala yun. Wala. Sabi na. Ay, ito. Ayun po pala, may pahabol pa po. Para sa October 25, 2023, JHMT Cubao Clinical and Spiritual Approach in Counseling and Deliverance Seminar. Then sa October 12 po, Pastor Oliver's birthday party. November 12. November 12. Then, November 16 to 19, 2023, Ram Pastors Retreat in Sorsogon. Ayun, may nanalo na nga po, sabi nga. Tapos, sa January 13, sama-sama po tayo mapunta sa Ram Convention in SM North EDSA. Ayun po, yung sa dance ministry po. Dance ministry, sa dance po natin. At sa January 15 to 17, 2024, Ram Pastors Baguio Retreat. Ayun po. Hallelujah! Anak, I appoint JM mag-lead ng sa dance para sa RAM Convention. So simulan nila lang, mag-meeting na kayo mamaya. Okay? Okay na ba? Okay na? Sheila, anak, ikaw na mag-close pag... Pray for the food. Tatawagan ko po si Ate Sheila para pag-pray ang ating food. Tayo po itong ngayon. Tayo po tumayo at ilay-hands po natin ang ating mga kamay sa ating pagkain. Lord God, marami pong salamat sa panibagong araw pa sa panibagong linggo na binigay niyo po sa amin na kami po ay nagsama-sama ngayon para kumain ng inyong mga salita. Tunay nga pong napakabuti niyo po sa aming buhay. At tulad po namin na nagsisilbing templo ng inyong tahanan, kami po ay inyong mga tent. Nawa po ay puspusin niyo po kami at bigyan ng napakaraming pagpapala nang sa gayon ay maipabahagi po namin ito sa mas nakakarami po at mas nangangailangan ng inyong
mga pagpapalang patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. At ngayon po na kami po ay magte-take ng pagkain na inihandog niyo po ngayon para sa amin. Nawa po linisin niyo po ang mga ito at puspusin niyo po ng pagpapala ng maging kagalingan sa aming mga karamdaman sa mga oras na ito. At puspusin niyo po din ang mga taong naghanda ng mga pagkain na ito. Ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang lahat ng kanilang pagpapagal sa inyong tahanan at nang sa gayon po, Lord, ay marami pa po silang mga kaluluwa at espiritong madala sa inyong tahanan. Ito po ay aming samat-dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Thank you, Ana. Thank you so much. Magaling ka na ba? Maraming salamat po sa mga online beloveds po. See you again next Sunday po. And this live will end in 3,